Ah, ilan na ba? Puwede na 'yan, 100 plus na pala, eh. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kinandaigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, si Boying po, si Bongo po pumalag dito po sa pandadawit ng, ni Boying tsaka nitong daldalero, si Boy Tokis. Boy Tokis Dizon. Tinotokis lang tayo niyan ni Boy Tokis, eh, wala naman napapakulong, wala naman nagagawa. Boy Tokis lang, tokis-tokis lang. Boy Tokis Dizon. John Vic, nagsoli po ng 500 million na insertion daw po sa PNP. Eh, hawak mo PNP. Bakit ka pumayag na may insertion sa PNP? Hawak mo 'yan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam niyo po, ito si Vince Dizon, ano 'to, kaya 'to hinire dahil sa katotokis. Yung mabubwisit ka na lang makinig sa mga paliwanag dahil sa sobrang haba na sobrang kung ano-ano mga pinagsabi. Alam niyo walang katuturan, basta dakdak ng dakdak, dakdak lang ng dakdak ng kung ano-ano, parang, "Oh, sige, padaldalin mo lang." Wala naman po, wala pa rin kahit na isa. Update po natin 'no, mula po nung nag-SONA, wala pa rin po kahit isang nakukulong. Ganyan po kalupit 'tong gobyerno. Ano po ba ine-expect niyo sa gobyerno, 'no? Ine-expect niyo ba na malulutas ng gobyerno yung, pagnanakaw na sa panahon nila naganap? Yung attitude po yung hindi natin kayang tanggapin, eh. Yung nagalit yung pangulo tapos may nakulong kinabukasan, yun putya may pag-asa. Pero yung nagalit ang pangulo at nagsalita na, "Kung hindi lang ako pangulo magra-rally rin ako." Ano i-ra-rally mo? Sarili mo, lalabanan mo sarili mo. Kaya ito po yung mga bagong ano niya, panay tokis po, panay tokis. Dito po ako bilib na bilib dito kay Boy Tokis Dizon 'no. Buhat po na naging sekretary yan ng transportation, wala nang ginawa yan kundi tumukis ng tumukis. Wala pong natatrabaho yan, daldal lang ng daldal. Ito po, iba't ibang pagkakataon, pakinggan niyo po 'tong tao na 'to. Ito po, sa loob ng isang araw, 3 po ang inatinan niya na tumutokis siya. It's all immaterial. Yan, Whether I pakinggan niyo work lang po with kung ano-anong someone or pinagsasabi not, na lang. any allegation of needs to be taken to the end. To the end. This is our job here. Ang job here. Sino sabi Okay lang, wala kang ginagawa. Gago, daldal ka ng daldal. Sarili ng presidente nagsabi. So immaterial yan. Katrabaho ko o nakasama ko, immaterial. Kung saan ang ebidensya, at yun ang ginagawa namin ngayon. Together with you. We're already looking at, I think, look at the evidence from the previous administration. Wherever the evidence doesn't matter. Clarification. Ang takaw niya sa mikropono 'no. Si Vince Dizon pag nakakita ng camera kahit hindi naman siya yung main guest, pupuntahan niya yung mga camera at magpapa-interview na. Ito pa po isang interview. Kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila mag-cooperate, pasensyahan tayo. Nak nung Diba? tapang Yan naman kasimple yun. Kinakailangan mag-cooperate sila. Kung di sila magko-cooperate, pasensyahan tayo. Yan po sinabi niya sa mga diskaya. Pasensyahan tayo. Ganun lang naman kasimple yan, eh. Ilan na ba napakulong mo? Wala pa. O sige, tuloy natin. Binigyan na nga sila ng pagkakataon ng ICI na mag-cooperate. Pero ngayon hindi sila mag-cooperate. Well, lahat ng mga kaso against them, talagang wala nang possibility na mag-state witness o ano. Kasi sila na mismo nagsabi na ayaw na mag-cooperate. Okay, yan po sinabi ni Boy Tokis. Napakagaling mo tumukis. Ang galing-galing mo, panay ka Tokis. Wala ka naman napapakulong. So, tanda. Ito pa isa. Si Boy Tokis pa rin. Ibang okasyon naman to. Tuwing nakakakita po siya ng camera, basta nagsasalita na lang. Wala nang ano-ano yan. Respond by reiterating what the President told me when I was asked to take on the DPWH portfolio. Simple lang po ang sinabi ng Pangulo nung nag-usap kami. Kailangan linisin ang DPWH from top to bottom. Ang ganda magsalita. Kailangan linisin ang DPWH from top to bottom. Kaya lahat po na ginagawa natin nitong nakaraang buwan, 1 month and 1 week, it's para sundin yung utos natin ng Pangulo. Galing. Galing mo talaga. Nyo, Panay ka Tokis. Si Boy Tokis po. Ayan, wala pa nagagawa kundi mag-Boy Tokis. In fairness po, no, ibalita naman natin. May ginagawa naman po yung ICI. Tayo po, ihiramin lang po natin yung Tokis ni ni Banat Bay. Pag maganda, pinupuri. Pag mali, binabanatan. Purihin naman natin yung ICI. In fairness po sa ICI, may ginagawa naman po sila. Ito po ang ginagawa naman ng ICI. Ito po, news update. Ano po ba ang ginagawa nyo sa ICI ngayon? Kasi wala po kaming alam dahil hindi po televised. Kahit po hindi live yung ginagawa po nila, i-update ko po kayo. Kasi ganun talaga eh. Kung may ginagawa naman, i-update mo ba dong? Hindi yung banat ka lang ng banat. May ginagawa naman, hindi naman tokis lang ng tokis yan katulad ni Boy Tokis Dizon eh. Hindi naman nagtotokis lang yung ICI. May ginagawa po yan. At dapat po, kahit po ahensya ng pamahalaan yan, kung may ginagawa, pupurihin mo. Babatiin mo sila. Ipagmamalaki mo yung gagawin nila. Di po ba? Thank you very much muna kay Amik TV 45 na nagbigay ng 499 pounds.
Eto po, bago tayo nagpasalamat kay Amik, i-re-reveal ko na po ang ginagawa ngayon ng ICI. Magugulat po kayo kasi nga hindi po live. Hindi po natin alam. Pero nagulat po ako. Sabi ko, ganun po ako nagulat. Grabe po, gulat na gulat ako. Ang dami palang ginagawa ng ICI ngayon. Akala nyo ba? Ha? Dapat to sa ICI, pinaparangalan talaga. Ang dami po nilang nagagawa. Eto po, sasabihin ko na po. Kasi sa sobrang dami, baka maubusan po tayo ng oras. Iisa-isahin ko po yung ginagawa ngayon ng ICI. Talagang magugulat kayo. Sasabihin nyo na talagang etong ICI, sulit na sulit. Sulit na sulit po ang pera ng gobyerno. Pero bigyan ko muna kayo ng background. Ano po? Nung July po, in-announce ni BBM na lalabanan, habulin yung mga corrupt officials single dyan sa flood control project. Mahiya naman kayo, di ba? Yan sa kanyang zona. July po yan. July, August, September, October na po ngayon. 4 na buwan na po ang nakakalipas buhat ng sinabi ng Pangulo na hahabulin nila. May ginagawa naman po. No? May ginagawa naman po. Sabihin nyo pa po na ako ay makagobyerno na. Wala tayong magagawa. Kailangan po natin batiin. Kahit po yan na tayo po ay maka-Duterte, magagalit po kayo kasi binabati po natin ang IC. Ang haba ng introduction mo ba to? Eto na po, sasabihin ko na po kung anong ginagawa talaga ng ICI. Kayo naman masyado kayo apurado. May ginagawa po at kinakailangan po talaga. Nagpa-presscon pa nga sa ginagawa nila. Oh. Nagpa-presscon pa po. Ibig sabihin, ilang oras po nilang diniscuss ito. Gusto niyo na po bang malaman? Hindi, baka magulat po kayo. Baka pagbintangan niyo po ako na bumaliktad ka na ba, Badong? Bakit ganun na lang ang bakit ganun na lang ang papuri mo sa ICI, Badong? Talagang parang bumaliktad ka na. Maganda po yung ginagawa nila. Eto po, sasabihin ko na po. Ang ginawa, ito po, bubuo ang Independent Commission for Infrastructure ng Technical Working Group kasama ang iba't ibang ahensya na pa. Wala pa po sila nagagawa. Bubuo pala. Teka pala muna, di ba kabubuo lang sa inyo? Alam ko kaya kayo binuo para mag-iimbestiga kayo. Ngayon may binubuo pa rin kayo na Technical Working Group. Ibig sabihin, wala. Pinoproblema na nga namin redundant na nga kayo yung ICI 'di ba? Redundant na nga kayo dahil wala naman pong silbi yung ginagawa ninyo, no? Tapos bubuo pa kayo ng technical working group kasama po yung iba't ibang ahensya, panibago na naman. So meron na pong nag-iimbestigang NBI, meron na pong DOJ, meron na pong ombudsman, nagtayo pa po ng ICI. Tapos maghihintay na naman kami. Wala pa po resulta. Bakit? Bumubuo pa lang kami ng technical working group ano pong nahitan na natin buhat na nagtayo yung ICI? Naisipan po ng ICI na para po kami makapagtrabaho ng maayos ay kinakailangan natin bumuo ng isa pang organisasyon within sa ICI. Ito po yung Technical Working Group, anak ng tinapay naman. Hindi na po, tapos na po yung panunungkulan ni Pangulong Marcos. Panay pagbubuo pa lang ng grupo. Ang ginagawa nyo. Mabubuang ka talaga dito sa mga to Nagkikreate lang po kayo ng mga panibagong. Maintindihan? Kung hindi po, wala po sila nagagawa dahil bubuo pa ng grupo siguro itong technical working group binubuo yan, kukuha sa ombudsman, kukuha sa NBI, kukuha sa anak ng tinapay sa DOJ. Hindi na po natapos yung pagbubuo ng grupo. Yung ICI nga po binuo po yan. Tapos yung ICI bubuo pa rin ng panibagong grupo. Yung bubuuin yung technical working group, bubuo pa rin yan ng secretariat. Yung secretariat bubuo pa rin po yan ng ad hoc committee. Yung ad hoc committee magbibigti na. Tapos na ang termino ni Marcos, hindi pa kayo nakakapagsimula. Ganyan po katindi. Pinaiikot-ikot lang tayo Ikot-ikot lang. Meron na po ba nahita sa pag-imbestiga ng ICI? Pasensya na kayo, matagal talaga kasi bubuo pa lang kami ng technical working group. Wala pa kayong working group? Wala pa po. Ngayon lang namin naisip na kailangan pala ng working group. Ganun ba? Pag nakabuo na po ng technical working group, bubuo naman kami ng secretariat. Pag nakabuo ng secretariat, yung secretariat naman, bubuo naman ng ad hoc committee. Wala nang katapusan. Wala na kayong nahabol. Kundi bumuo lang ng bumuo. Pag tinanong mo, ano na po ang accomplishment? Bumubuo pa lang po kami ng panibagong grupo within sa ICI. Kaya nga po kayo binuo para tutok lang di ba? Tututukan nyo lang, mag-imbestiga lang Dahil hindi nila kinayang mag-imbestiga, bubuo sila ng panibagong grupo na kukunin yung mga iba't ibang tao sa mukhang tanga lang, no? Mukhang tanga lang tayo. Okay, punta na po tayo rito sa sinasabi po ni BBM. Purihin naman natin si BBM. Paano daw? Alam pala ni BBM kung paano mapapabalik yung tiwala, mapapatatag yung suporta ng publiko sa administrasyon. Ano daw ang gagawin ni PBBM? Sinabing bukas ang kanyang administrasyon sa pagtanggap at pakikinig sa mga reklamo ng publiko para mapanatili ang tiwala ng iba't ibang sektor sa gobyerno. Ayun naman pala Badong, ano ba inaangal mo? Okay naman pala yung Pangulo para mapanatili po yung tiwala ng tao sa gobyerno.
ay bukas po ang administrasyon sa pagtanggap at pakikinig ng reklamo nyo. Mr. President, matagal na kaming nagrereklamo. Matagal na po nagrereklamo yung mga tao. Bakit? Sinabi ba ni BBM na susolusyonan niya? Ang linaw. Sabi ni BBM, bukas ang kanyang administrasyon sa pagtanggap at pakikinig sa reklamo. So lahat po ng reklamo ninyo, tatanggapin at pakikinggan. In fact, bumuo po siya. Ang galing nila na bumuo. Meron pong isumbong mo sa Pangulo, di ba? Direkta kayong makakapagsumbong. Bakit po napakarami ng reklamo, wala pa nalulutas? Wala naman yung sa pinangako sa inyo. Ang sinabi, bukas siya sa pagtanggap at pakikinig sa reklamo. Nakikigalit pa nga eh. Pag galit kayo, ako rin galit. Galit kayo sa flood control, sa Ghost Project, siya rin galit din. Galit kayo sa, magrarally kayo, kung hindi lang daw siya presidente, magrarally din daw siya eh. Nakikigalit. Ano ba naman, hindi naman niya sinabing lulutasin niya yung mga problema niyo. Ang sinabi niya, makikinig, tatanggapin at makikinig sa inyong reklamo. Hindi niya masusolusyonan. Pero, papakinggan kayo at tatanggapin ang inyong reklamo. Thank you very much ulit kay Amik. Pasensya na kayo at mabagal talaga ang due process. Wala nga pong hearing. Diniklara na nga po nila na walang hearing hanggang November eh. Dahil nagbabakasyon po sila Halloween. Wala pong hearing ang Senado hanggang November dahil Halloween po. Parang tama si Wilfred Riz. Magreklamo lang kayo. Abusado naman kayo. Nagreklamo na kayo, gusto nyo pa lutasin? Paano po lulutasin? Sila nga po ang dahilan. Sila nga po, eto nga pong gobyerno na to ang dahilan kung bakit kayo nagrereklamo. Paano nila lulutasin yung sila mismo yung may likha ng problema? Kayo naman Okay, punta na po tayo rito sa ano pa ba? Ito po ang pinahayag ni Remulla, Boying, dalawa pong Remulla eh. At bakit po pumalag itong si Bongo? Sabi po ni Boying sa mga diskaya, may katwiran na po si Boying kung bakit tila hindi sa DOJ pa lang daw siya, parang hindi na po nagtatapat yung mga diskaya. Hindi po nila sinasabi yung lahat ng katotohanan alam nila. Ang tanong, tinatanong nyo ba? Bakit hindi nyo tanungin? Baka naman nasabi na ng mga diskaya yung alam nila eh. Gusto nyo kasing marinig. Ano po pala yung gusto nilang marinig? Ngayon po, nireveal na ni Boying Remulla. Ito po ang sinabi ni Boying Remulla. I think they've been protecting Bongo. Pinoprotektahan daw po ng mga diskaya. Yun pala yung dialogue nila. Yun pala yung kanilang Matagal ko na kasing iniisip eh. Ano kaya yung tell-all? Isa lang po, di ba? Isa lang yung sinasabi ni Tito Soto, ni Ping Lacson, ni Boying Remulla. Hindi nagsasabi. Selective. Yan, pati wordings po pare-pareho. Selective lang yung sinasabi. Hindi tell-all. No? So may pinoprotektahan yung mga diskaya. Only to find out na nung sinabi na ng diskaya, nanawa na po yung diskaya eh. Sinabi na ng diskaya na tama na yan, hindi na kami makikipagtulungan sa ICI. Ngayon, si Boy Tokis, dumakdak. Ano yung sabi ni Boy Tokis? Ano na nga yung sinabi niya? Sa sobrang kadaldalan mo, Boy Tokis, wala na ako natandaan sa mga sinabi mo. Ang sabi niya sa mga diskaya, eto, Kung hindi sila magko-cooperate, wala na raw siyang magagawa. pasensyahan tayo. Di ba? Ganun naman kasimple. Alam mo, may Binigyan magagawa na nga sila ng pagkakataon ng ICI na mag-cooperate. Pero ngayon, hindi sila mag-cooperate. Well, lahat ng mga kaso against them, talagang, wala nang possibility na mag-state witness o ano. Binaliktad pa eh. Kayo nga, yung ICI ngayon nagsabi na hindi nila kukuning state witness. Kaya sabi ng diskaya, bakit pa kami makikipagtulungan sa inyo kung wala namang kaming pag-asa maging state witness? So binabaliktad nila ngayon yung diskaya, sinasabi nila, kaya pag hindi na kayo state witness, hindi na kayo makikipagtulungan. Natural. Di ba? May ginawa silang kasalanan. Sino ba namang magsasabing wala silang ginawang kasalanan? Alam na natin yun eh, may ginawa silang kasalanan. Gusto nga nila mag-state witness precisely para mapatawa, para wala silang gusto nila makipag-cooperate para maligtas nila yung sarili nila. Kung hindi nila kayang iligtas yung sarili nila, bakit pa sila makikipagtulungan? Para ipahamak yung sarili. Yung purpose nga nila ng pakikipagtulungan sa gobyerno, para mawalan sila ng kasalanan. Magtapatan na tayo. Ganun talaga yung mga star witness. Walang mangyayari. Kaya tuwan-tuwa ngayon si Martin Romualdez. Bakit? Una, hindi na nagpapakita si Gutesa. Ikalawa, dalawa lang po yung nandamay kay Romualdez eh. Si Gutesa at itong mga diskaya eh. Pag hindi na po nakipagtulungan yung mga diskaya, wala nang testigo laban kay Martin. Pag walang testigo, walang kaso. Ang matindi pa nito, si Martin pa ang balak na gawing state witness. Dahil alam niya yung lahat. Yung katwiran dapat yung state witness, alam yung lahat. Natural.
Siya pinakamalaking parte. Bakit hindi niya malalaman? 'Di ba? Yan yung problema nitong investigasyon natin dito, eh. Ikalawa, pwede naman palang tumanggi diyan sa ICI na yan. Wala rin silang magagawa. Ang tagal-tagal nating create yung ICI, 'pag sinabi pala ng iniimbitahan na ayaw ko na makipagtulungan, wala silang magagawa. Bakit? Wala silang contempt power. Kung walang contempt power, hindi nila pwedeng pilitin. Kung ayaw na, sabihin na ayaw na namin. Tapos na ang ICI. Kung ma-realize yan naman, pwede pala yun, tumanggi ka? O pwede. Bakit pa tayo nagtayo ng ICI in the first place? Kung pwede palang tanggihan. Samantalang ang Blue Ribbon Committee, hindi ka pwedeng tumanggi. Pag tumanggi ka, bibigyan ka ng subpoena, tapos show cause order, tapos contempt. Warrant of arrest na. Yung ICI, kahit hindi ka umattend, tingnan natin kung anong gagawin nila kay Saldico. Wala silang magagawa kay Saldico dahil wala silang contempt power. Hindi nila pwedeng i-contempt. Kung Senado ang nag-imbita kay Saldico, pwede na nating i-contempt si Saldico dahil hindi siya dumalo. Pwede na nating issuean ng warrant of arrest. Pag may warrant of arrest, pwede nang pakuha si Saldico. Okay. Punta tayo rito sa balikan natin yung sinabi ni Boying Remulla. Ayon kay Remulla, pinoprotektahan daw ng Diskaya si Bongo. Ang tanong natin, bakit suspect ba si Bongo? Sa lahat po na nag-iimbestiga, wala po ako narinig na mayroong resource person. Both houses sa House of Representatives at saka sa Senate, wala po ako narinig na nagsabi na si Bongo po ang nag-utos sa amin, si Bongo po ang nag-insert, si Bongo po ang nag-utos sa amin na gumawa ng proyekto na yan. Si Bongo po ay may nakatanggap ng 25% to 30%. Baka takot lang yung mga testigo kay Bongo. Paano ka matatakot kay Bongo? Senate President nga. At that time, Senate President pa po si Chis Escudero nung pinagbintangan. Diba? Senate President nga, hindi kayo natatakot eh. Yung mga testigo, sinasabihan si Senate President na may porsyento eh. Yung mga senador nga, si Jinggoy at saka si Joel Villanueva, si Jinggoy po, at that time na siya ipinagbintangan, Senate pro tempore. Pangalawa po siya sa pinakamataas sa Senado. Parang late na yun nung natanggal na si Chis, diba? Tsaka diniin eh. Pero nung ang unang dinidiin si Jinggoy tsaka si Joel Villanueva, mga senador sila, yung isang majority floor leader. Matataas po ang tungkulin. Mas mataas po ang tungkulin nila kaysa kay Bongo. Pero may tumistigo laban kay Jinggoy, may tumistigo laban kay Villanueva, walang tumitistigo laban kay Bongo. Paano nyo sinasabi na pinoprotektahan ng Diskaya si Bongo? May narinig ba tayo na may tumistigo kay Bongo na pinadadalan siya ng 30%, 20%? May mali-maleta bang binigay kay Bongo? Paano po protektahan yung hindi naman sangkot? Yun yung problema natin dito eh. At saka, yan pa rin ang uunahin nyo. Sabi nga, 421 ang possible na ghost project. Pero uunahin nyo pa rin imbestigahan yung ugnayan ng mga Diskaya kay Bongo. Ang tanong, ano ba yung CLTG ba? Yung construction company daw po ng mga kamag-anak ni Bongo. Titignan daw nila yung ugnayan. Bakit po? Meron po ba na ghost project yung construction? Hindi ko po pinagtatanggol si Bongo ha. Pero natitiyak ko po sa inyo na walang ghost project. Bakit? Nakabantay ang media eh. Alam nyo po, kung yung Dolomite nga, pinag-initan ng media, wala namang mali, wala namang problema, hindi ghost project yung Dolomite, no? Kaya lang nila binabantayan kasi akala nila tatangayin sa dagat. Kaya nila binabantayan, pag umuulan, akala ng mga engot na media, tatangayin yung Dolomite papunta sa dagat. Kaya nila mukhang tatangayin kasi tatanga-tanga sila. Hindi nila alam yung Dolomite. Kung yung Dolomite nga eh. Pinagtsatsagaan yung bantayan eh. Yan pang meron kayong nakita na ghost project yung mga construction company ni Bongo. Ito po ang sabi ni Bongo. Lumalabas na yung katotohanan eh. Paakyat na napaakyat eh. Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan. Umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President Duterte na wala naman pong basihan. Hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing perfecto. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala eh. 22 to 25. Nandito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. Pero tingin niyo target po kayo? Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Pag-identified with the past President Duterte. Ni-eliminate. Taong bayan na po ang humusga.
Alam niyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. Yan po ang masakit, no? Yung sinabi ni Bongo na unti-unti na silang ini-eliminate lahat po ng malalapit sa dating Pangulo. Kaya po ang ugnay po nito, ang layo po, nagsimula po na Ghost Project, inuunti-unti po nila hanggang sa Diskaya. Yung Diskaya nga mismo gusto nilang iugnay na kagad direkta kay Duterte. Wala pong kumakagat wala pong sapain nila na yung Diskaya nagsimula ng 2016, di ba? Yung Diskaya, pinakamaraming proyekto sa panahon ni Duterte. Hindi ko maintindihan, ang pinakamalaki pong budget ng flood control, panahon po ni Marcos, 2023, yung full na, yung sa kanya na nagmula yung budget, 2023 to 2025, pinakamalalaki pong budget ng flood control. Malalaking insertion po na napunta sa flood control, 2023 to 2025. Yung natuklasan po ng mga ghost project, 2023 to 2025, wala pa po kayong naririnig na ghost project. Ang lagi po nilang sinasabi, kontraktor na yung mga yan nung panahon ni Duterte. Ang tanong, kahit ba kontraktor kayo kung takot kayo sa presidente, noon, nung 2016 to 2022, hindi kayo gagawa ng kapalpakan kahit kayo ay kontraktor na. O, di ba Vince Dizon, napahiya ka? Nagpunta ka sa Davao, di ba? Meron bang nireport si Vince Dizon na nakita niya na palpak na flood control project sa Davao? Wala. Hindi ba nakakahiya? Ang dami, 421 yung napapabalita na ghost project. Pero inunan nyo yung Davao. Baka makakita kayo na nadudurog na semento dun Patatampukin nyo na. Wala kayong nakita, nakakahiya. Tinatarget ninyo yung Davao. Pinalagan kayo ni Pulong Duterte. Sabi na nga ni Pulong, eto na tignan nyo na lahat. Kung ano yung gusto nyong papeles na gustong makita, nariyan lahat, open. Hindi ba nakakahiya yan, Boy Tokis? Wala ka naman nagawa kahit naman sa DOTR Nung ikaw ay transportation, tumukis ka lang din ng tumukis. Sumakay ka sa MRT, wala ka na lutas. Wala ka na lutas na problema. Okay. So balikan po natin, yung sinasabi po ni lahat ng mga Duterte, basta makakita ng pagkakataon, alam nyo yung ginagawa ninyo, lalo nyo lang ginagalit yung mga tao. May nadadala pa, di ba? Nakakapagpadala pa yung mga dilawan tsaka yung mga Ngayon, nagtatanong na po yung mga artista. Puta, ginamit lang pala kami. Feeling nila ngayon, nagagamit lang sila Tuloy pa rin yung korupsyon, yung mga nanawagan papunta ng EDSA sa kanila, yung mga dilawan, wala na. Hindi na po nakikipaglaban. Paano? Natuklasan. Natuklasan natin na mismong yung isa sa pinakamadaldal na nagmamalinis, nagngangalang Hontiveros. May insertion din pala, 3 bilyon. Ang nag-expose si Tunying. Nung pinatulan natin yung expose niya, sinisi na yung mga DDS. Wala naman daw siyang sinabing ninakaw ni Hontiveros. Wala kang sinabi pero yun yung ini-imply mo Pinagalitan ka ba ng amo mo, Tunying? Sinabihan ka ba na, teka muna, kakampi natin yan sa Hontiveros, huwag mong banatan. Anti-Duterte yan Ba't mo babanatan? Talaga, Tunying. Okay. Malinaw po na ang target po ng lahat ng investigasyon na to, iligtas si Martin, pero kawawa din po si Saldi. Hindi naman pala kawawa. Gusto lang nilang diinan talaga hanggang kay Saldi ko lang. Once na dinamay na yung si Martin, sinabi ni BP Sara, di ba? Pag dinamay na si Martin, pinatigil na yung mga investigasyon. Wala na nag-iimbestiga ngayon. Kala nyo ba malungkot sila na yung Diskaya ay ayaw na makipagtulungan? Hindi po. Ligtas na ligtas. Ano po ang katwiran nila? Walang testigo, walang kaso. Si Martin, walang testigo, walang kaso. Paano makakabuo ng testigo? Tinanggal nyo na kagad yung mahusay na investigador. Inalis nyo na kagad si Marcoleta. Tapos ilang panahon lang, tumigil na rin, nag-resign na rin si Ping Lacson. Tapos yung pumalit naman, ay nagbakasyon. Nagbakasyon ako, hindi natin alam kung saan bansa nagbakasyon. Si Erich Sylvester, Talobender Tulpo. Wala talaga kayong balak. Ipapaubayan nyo sa ICI, wala namang pangil yung ICI. Pag sinabi pala na kahit sino pala dyan, pwedeng sabihin, ayaw ko makipagtulungan, hindi makikipagtulungan, wala kayong magagawa. Yung may mga pangil, ayaw mag-imbestiga. Yung nag-iimbestiga, walang pangil. Hindi namin alam kung anong ginagawa ninyo dyan sa ICI na yan. Okay, punta po tayo rito. Baka maubusan tayo ng oras. Puntahan na natin tong kay John B. Cremulya. Ito, nagtataka rin ako rito Sabi po ni John B. Cremulya, bears to 500 million insertion for PNP Intelligence Fund. Nung una ko tong patay ka ako. Mukhang si Tory yung babanatan nito. John B. Cremulya, bears 500 million insertion for PNP Intelligence Fund. Eto po, tanong ko lang kay John B. Cremulya. Hindi po ba kayo na yung DILG last year? Kailan ba siya naging DILG, si Cremulya? Yung si Benhur Abalos, di ba? O, ibig sabihin, nung eleksyon, nung tumakbo si Benhur, nag-resign siya. Kailan ba Tama, last year pa siya? Last year pa ba to si John B. Cremulya DILG? Siya pumalit kay Benhur Nung tumakbo si Benhur Abalos,
Naroon daw si Low Bender kasama si Palaka sa Italy. Sabi ni Amik, thank you very much sa patriple, Amik. Di ba last year pa yan? Bakit ngayon mo lang nakita na may insertion sa PNP? Bakit hindi ka umaangal noon? Hindi ko alam kung kailan nag-resign si Benhur Abalos. Basta pagka-resign ni Benhur Abalos, siya nakagad yung DILG. Hindi mo nakita yan? Na matagal na yung may insertion na yan? Hindi naman ngayon in-insert yan eh. Ngayon, nung napabalita yung mga insertion, masama na yung kahulugan ng insertion, last year pa. Same, siguro mga ganitong panahon. 1 taon ka na riyan. Ibig sabihin, hindi mo rin sinuri. Bakit ngayon mo lang nilabas na may 500 million? Kasi, nauso yung insertion. Hindi ko alam yung purpose niya eh. Pero ayon dito, yung 500 million, tignan nyo yung dialogue ang nag-insert daw niyan sa PNP budget, Intelligence Fund, PNP Intelligence Fund, ay walang iba kung hindi ang isang opisyal na napabalita rin na gustong mag-import ng 3,000 milyong 500 yung 3,000 container ng mga isda. O sino ba yun? Si Saldico. Ibig sabihin, gusto nilang diinan si Saldico. Bakit hindi mo sinabi yan last year? Nung bati-bati pa kayo, nung hindi nyo pa dinidiin si Saldico na may 500 million na insertion. Ngayon, pandiin yan kay Saldico para wala nang ligtas si Saldico. Ang tanong, nasan si Saldico? Dinidiin nyo si Saldico para lahat ng galit ng tao meron. Hindi po pwede kasi na absuelto si Martin pero walang mananagot. Kaya ang pinapanagot nila yung Diskaya tsaka to si Saldico. Wala kaming problema dyan kay Saldico tsaka kay Diskaya. Ikulungan dapat ikulong. Pero wag nyo pong ibabalik sa mga Duterte. Kasi pagtatawanan lang kayo ni BP Sara, walang kinalaman dyan si BP Sara. Iuugnay na lang nila kay Duterte yan, sa mga Duterte, sa pamamagitan ni Bongo. Kaya tama yun, palaga ni Bongo yan. Okay. Ang tanong, nasa na yung pera? Sinuli po ni John Vic Remulla yung pera. O, yung 500 million. Kasi hindi naman daw nila kailangan yan, hindi naman daw sila nag-request. So kung sinuli mo, saan mo sinuli? O, ang katwiran ni John Vic, sinuli niya yung pera kasi hindi naman nila yan hiningi. Kaya isosoli na lang nila yung pera. Teka muna. Oktubre na eh. Bakit ngayon mo lang isosoli? Oktubre na. Yung budget natin nagsimula January. Bakit ngayon lang kayo magsosoli ngayong Oktubre? Di ba dapat nung January pa o February o March? Bakit Oktubre? Patapos na taon. Tsaka nyo sinuli. Ngayon, tanong. Sino po ang may hawak ngayon ng pera? The 500 million that was insertion which returned over to the office of the president. Wow, congratulations BBM. Bakit pala sa office of the president nyo isusuli? Di ba sa treasury dapat? Hindi ako sigurado. Direkta sa office of the president. Ang galing. Pabili ng jacket boss para kay Lovely Castro Mayor. Sure. Lovely Castro Mayor, ini-sponsoran ka ni Amik. Pwede bang mag-comment ka lang, Lovely Castro Mayor? Para madyakitan kita. Baka wala naman siya riyan, Amik. Ayun. Matindi ka talaga, Amik. Ha? Matindi talaga to si Amik. Basta maganda, walang ligtas kay Amik eh. Maraming salamat kay Amik para sa pa-jacket ni Lovelyn Castro Mayor. Mr. President, congratulations po. Sa iyo po sinuli yung 500 million. Akala ko sa treasury sinusuli. Pwede palang isuli sa Office of the President. Hindi talaga no? Hindi po namin nahalata ang galaw. Ang dami kong tanong. Una, bakit ngayon lang sinuli? Ikalawa, bakit hindi sa Treasury? Sa DBM? Your hula is as good as my hula. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong